Sa biglang wari, sa makataong pananaw, parang talunan ang Panginoon sa kanyang pagkamatay sa krus. Talo ang mapatay sa huli at panalo ang mga nagpakana ng kanyang paghihirap at pagkapako sa krus. Ito ay sa makataong pananaw natin lang naman ang pinag-uusapan. Subalit sa makadiyos na pagtingin, sa makadiyos na pananaw, hindi ito ang huling kabanata ng kasaysayan ng kaligtasan. Sa araw na ito, makaraan ng 40 araw, ang Panginoon ay umakyat, iniakyat sa langit upang lumuklok sa kanan ng Diyos Ama sa kanyang kaharian. Una sa lahat, tiyakin natin, iniakyat ba siya o umakyat? Karaniwan nating sabihin sa simbahan na ang Panginoon ay umakyat sa langit sa araw na ito. At kasabihan at turo naman natin na ang mahal na birhen ay iniakyat sa langit, Assumption. Alin ba ang tama? Pareho. Ang aking tugon. Si Jesus ay umakyat sa langit sa ganang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Si Jesus ay iniakyat rin sa langit sa ganang kanyang kalikasan bilang taong totoo at Diyos na totoo. Si Jesus bilang Diyos at tao ay may kaloobang makadiyos at kaloobang makatao, bagamat iisa at tanging iisa lamang ang kanyang persona, ang ikalawang persona ng Diyos. Magulo ba? Huwag mo nang kultahin ang utak sa malalim na kristolohiyang ito. Sapat ng paniwalaan natin na ang Diyos ay nagwagi laban sa kamatayan, na ang Diyos ay panalo laban sa kasalanan, at sa lahat ng anumang dulot ng kasalanan, ang lahat ng uri ng kadiliman at kawalang katiyakan sa mundo. Magulo ang mundo natin. Magulo rin ang ating halalan. Wala akong kaliwanagang nakikita kung patuloy pa rin sila at sila rin lamang ang mga mamumuno sa atin. Mga buo-buong pamilya, mga angkan, nawaring sila lamang ang may kakayahang maglingkod sa bayan. Magulo ang estado ng katotohanan na laging nababaligtad depende kung sino ang may malaking bayad sa naghahawak ng mikropono. Alam po nating lahat yan. Subalit kung mayroong mahalagang pangaral sa atin ang pag-akyat ng Panginoon sa langit na ito, hindi kailanman naglalaho ang pag-asa. Ang kanyang paglisan sa mundo ay hindi pag-iiwan sa ating nabubuhay pa sa daigdig. Ang kanyang pagtaas sa kalangitan ay pagtaas rin ng ating pag-asa. Pero gusto ko sanang bigyan pansin ang pagtaas. Hindi ito pagtaas sa karangalan at kayabangan. Sa halip, ang pagtaas ni Kristo sa kaluwalhatian ay dapat magbunga ng pagbaba natin sa tunay na kasimplihan o kapayakan bilang tao. Ang kanyang pag-angat sa luwalhati ay pagbaba natin sa paghahanap ng karangalang makamundo. O di ba bagay ito sa lahat ng mga politiko? Lahat ng naghahanap ng mga karangalang makamundo. Pati kami. Totoo na habang umakyat ang Panginoon, ang tambuli ay tumutunog. Tulad ng sinagot natin matapos ang unang pagbasa. Pero para sa atin, ang kanyang pag-akyat ay naghatid naman sa atin sa pagpanaog, sa kababaang loob. Tulad ng sinabi ni Pablo, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ang ating inaasahan, yan ang buhay na walang hanggan, na hindi para sa lupang ibabaw. Marami nag-aasam umakyat, makarating sa matataas na posisyon sa lipunan. 5 naglalaban sa pagkapresidente. Marami ang gustong mahalal at manatili sa pwesto, kahit buong pamilya na nila ay nasa pwesto na ng matagal. Dekada-dekada, sila lamang ang mayor, sila lamang ang congressman, sila lamang ang may kakayahang maglingkod. Ang paglisan ni Jesus sa mundong ibabaw ay tanda ng kababaang loob. Sa kanya ay karapat-dapat lamang na maluklok sa kanan ng Ama. Ika nga, kung di ukol, ay di bubukol. Iniakyat, umakyat, alin ang tama? Pareho, sabi natin. Pero hindi ito ang mahalaga. Ang mahalaga ay ito. Sa kanyang pag-akyat, tayo naman ay dapat bumaba, magpakumbaba, lumuhod at magpasalamat. Tayo rin balang araw, sa tamang panahong itinakda ng Diyos, ay may karapatang mapasama sa mga umaawit ng papuri sa Diyos sa langit na tunay nating bayan. Amen.
At ito po ang inyong kalakbay at katoto sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso. Isang magpagpalang linggo sa inyong lahat po. Maraming salamat.